I lay my life to you. Forever I'm with you. My heart is trusting you. For your word is a message of truth. I lay my life to you.
provided. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Patuloy po tayong manambahan sa ating Diyos na buhay. Ayon sa 1 verse, first 1 John 4:9. Ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak dito sa mundo upang sa pamagitan niya ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Praise the Lord. Kaya sa oras na ito, ating pasalamatan ang ating Diyos na buhay. Ang kanyang pag-ibig ay hindi nagmamaliw. Kaya lahat man tayo nagkukulang, pero ang Panginoon ay hindi nagkulang sa atin. Amen. Praise the Lord. Kaya sa oras nito, wala tayong ibang hinahanap kundi ang kanyang pag-ibig. Amen po ba? Yes, Lord. Hallelujah. Na tayo magkaroon tayo ng pagsubok sa ating buhay. Alam po natin na nandyan ang Diyos sa ating buhay. Kaya ang oras na ito po ay ating natagpuan para tayo po ay manalangin, sambahin at purihin ang ating Diyos na buhay. Amen po ba? Kaya hangad po natin ang kanyang presensya. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Itaas po ating mga kamay. Tanda ng ating pagsuko sa ating Diyos na buhay. Oh, hallelujah. Tinig mo ay aking hanap-hanap.
kahulugan bilang loob. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age are still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the wrath, you saved us, son of Abraham. Through the power of your hands, you turned the sea to dry land. Through the outcasts on their knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age are still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see,
Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, ang Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng bugtong ng anak mo na si Jesucristo, ang aming Panginoon at tanging tagapagligtas, muli Ama, sa hapon pong ito, tumalapit kami sa trono ng iyong biyaya at habag, at patuloy Ama na dumadalangin at buong pusong nananalig at nananampalataya na sa aming paglapit, hindi mo kami bibiguin, bagkus ipagkakaloob mo ang aming mga kahilingan. Hinihiling po namin, patuloy niyo po na dalhin sa puso namin ang mga salita niyo pong patuloy magpapatatag ng aming pananampalataya. Mga salita mo magbibigay sa amin ng liwanag, salita mo mag-aakay sa amin sa matuwid na pamumuhay at patuloy magdadala sa amin sa tagumpay ng buhay. Ipagkaloob mo sa amin, Lord, ang pangunawa sa mga salita mong aming pakikinggan sa hapon pong ito. Ikaw ang magiging tagapagturo po namin at pagpalain mo ang buhay at puso ng bawat isa po sa amin na ang bawat salita mong aming mapapakinggan ay amin nawa may isa katuparan para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Diyos ay pag-ibig. Ang siyang bumuka sa ating puso at kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay, liwanag sa dilim at makasasa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailanpaman. Sa puso't diwa, tayo'y isa lamang, kahit na tayo ay magkawalay. Pagka ng Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayong magkaman. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong may nagmamahal. Sinapit sa ating pagtungo, ipamalita sa buong mundo. Pag-ibig ng Diyos ang siyang sumakop sa bawat pusong buhay sa pagsuyo. Pagka ng Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayong magkaman. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong Purihin ang Panginoon. At ang salita ng Diyos ay ating tunghaya mula sa aklat po ng Hebreo, Kabanata 4, simula mga talata 14 hanggang talata ay 15. Magpakatatag tayo sa ating pananampalataya, yamang mayroon tayong dakilang saserdoteng na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat sa lahat ng paraay tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Ito po ang salita ng Diyos. Papurihan natin ang Panginoon. Sa Kanya ang kapurihan, bigay natin ang papuring palakpak na iyan para iyan sa ating dakilang El Shaddai. Hallelujah. Handa na ba kayo makinig? Sige, lahat ng handa ay pwede nang maupo.
Muli isang mapagpalat magandang hapon po sa inyong lahat. Kamusta na po kayo? Happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay. Purihin natin ang Panginoong Hesus. At dito sa Ebanghelyo o sa salita ng Diyos na ating napakinggan, ang sabi po dito sa unang pangungusap, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Amen? Magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Bunga po yan ng pakikinig ng salita po ng Diyos. At ang salita po ng Diyos, ang sabi po ay espiritu at buhay. Amen? Kaya kapag tayo po ay may pananampalataya at ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig ng salita po ng Diyos at yung salita ng Diyos ay espiritu at buhay, ibig sabihin niyan, taglay natin ang buhay na galing sa Diyos. Amen. At yung buhay na yan na galing sa Diyos, ang sabi po, kinakailangan ay ingatan natin iyan na wag mawala po iyan sa atin. Amen? At para wag po yan mawala sa atin, ang sabi po, habang tayo naririto sa daigdig na ito, magpakatatag tayo. Amen? Magpakatatag tayo. Sabihin mo sa katabi mo, sister, magpakatatag ka para wag mawala sa iyo ang buhay na galing sa Diyos. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Alam ng ating Panginoong Hesus na habang po tayo ay naririto po sa daigdig po na ito, habang tayo po ay sumusunod sa kalooban po ng Diyos, na ang pagsunod natin sa kalooban po ng Diyos ay pag-iingat ng buhay na tinanggap natin, ibinigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan po ng ating Panginoong Kristo. Alam ng Panginoong Hesus na hindi madali. Amen? Alam yan ng ating Panginoong Kristo na habang tayo po ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, ay maraming hadlang. Amen? Marami na hadlang mga kapatid na kung saan ay nais tayong dalhin sa pagkakasala para yung buhay na yan ay mawala sa atin. Kaya sabi po, magpakatatag tayo. Magpakatatag na wag tayo po matukso, wag tayo po alipinin ng kasalanan para yung buhay na yan ay wag mawala sa bawat isa po sa atin. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang nais ng ating Panginoong Hesus, ang sabi po rito, sa lahat ng paraan, tinukso siyang tulad natin na uunawaan niya ang ating kahinaan, sapagkat sa lahat ng paraan, tinukso siyang tulad natin, subalit hindi nagkasala. Ibig sabihin, nagtagumpay po siya. Amen? Na yung buhay na yan, at taglay-taglay niya, na galing po sa Diyos, na alam natin, ipinaglihi siya lalang ng Espiritu Santo, taglay niya yung buhay na galing sa Diyos nung siya'y naparito, at yan yung buhay na iningatan niya. Na wag mawala yan sa Kanya, kaya ang Panginoong Hesus para wag yan mawala sa Kanya, sinikap niya magtagumpay. Mapagtagumpayan niya ang lahat ng tukso sa daigdig po na ito na pwede magbulit sa Kanya sa pagkakasala para mawala ang buhay na iyan. Subalit dahil sa Kanyang pananagumpay, ang buhay na yan ngayon, ng taglay ng Panginoong Hesukristo, yung buhay na galing sa Diyos na hindi nawala sa Kanya, yan ang buhay na ibinibigay niya sa lahat ng taong nananampalataya sa Kanya. Amen. Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo na ang sabi ng Panginoong Hesus, alam niya yung ating kahinaan. Amen? Alam niya yung ating kahinaan. Ano po yung pwedeng magdadala sa tao sa pagkatalo at ano kaya ang pwede magbibigay o magdadala sa tao sa kanyang tagumpay? Amen? Sa kanyang tagumpay o maari magdala sa tao sa kanyang pagkatalo na kapag tayo po ay natalo, yung buhay na yan na galing sa kanya mawawala sa atin.
Amen? Mawawala iyan sa atin. Pero kapag tayo po ay nagtatagumpay, mananatili sa atin ang buhay na yan at ang yan ang buhay na kung saan mga kapatid, pagdating ng panahon ay makakarating o makakasama ng Diyos sa kanyang kaharian. Amen. Sinong gustong makasama sa kaharian ng Diyos? Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po diyan ang sabi niya, nauunawaan niya ang ating kahinaan. Ano yung kahinaan? Meron ang tao na pwede po magdala sa tao sa kanyang ikakabagsak o pagkatalo ng tao pong ito, at ano ba ang kalakasan na mayroon ang tao para na kung siya po ay magtagumpay at ang buhay mayroon tayo ngayon ay hindi po mawala sa atin. Ang sabi po dito sa Ebanghelyo ni San Mateo, kabanata po ay 26, talata po ay 41, sinasabi yung ganito, magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espirito'y nakahanda, ngunit mahina ang laman. Amen? Ang sabi po dyan, ang espiritu ay malakas, subalit ang laman ay mahina. Amen? Na alam po natin, ang sabi po sa Biblia, mga kapatid, sa Panginoong Hesukristo, iba ang ninanasa ng laman at iba ang ninanasa ng espiritu. Amen? Ang pinag-uukulan ng laman ay mga bagay ukol sa laman, kaya ang sabi po dyan, ang ibinubunga niyan ay kamatayan. Subalit ang espiritu, ang kanyang pong pinaglalaanan, pinag-uukulan ay ang mga espiritual na bagay. Kaya ang sino mang nabubuhay, ayon sa mga espiritu, sa nais ng espiritu, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Sinong gusto magkaroon ng buhay na walang hanggan? Taas nga ang kamay, papurihan natin ang ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Ang sabi po sa talata 5, sapagkat ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay nahuhumaling sa mga bagay ukol sa laman, ngunit ang namumuhay sa patnubay ng Espiritu ay nagsisikap ukol sa mga bagay espiritual. Ang pagkahumaling sa mga bagay ukol sa laman ay magbubulid sa kamatayan. Ngunit ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa Espiritu ay magbubunga ng buhay at kapayapaan. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Magkaiba po ang ninanais po ng Espiritu at iba rin ang ninanais ng laman. At ang sabi ng Panginoong Hesukristo, nauunawaan ko iyan. Amen? Nauunawaan ko kung ano ang kahinaan mayroon kayo at kung ano yung dapat na kalakasan mayroon kayo na dapat ninyo na kinakailangan higit na palakasin para kayo ay magtagumpay. Amen? Sabi niya na uunawaan ko yung kahinaan mayroon kayo. Amen? At ano yung kahinaan mayroon ang tao? Ang kahinaan ng tao ay ang laman. Amen? Ang laman ang siyang kahinaan ng tao. Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kasi ang sabi nga po, ang pinag-uukulan ng Espiritu ay ang mga bagay espiritual na nagbibigay ng buhay. Pero ang sabi po yan, ang laman, ang pinag-uukulan ng laman ay ang mga bagay ukol sa laman na pumapatay ng buhay na galing sa Diyos. Amen. Na siyang pumapatay ng buhay po na galing po sa ating Diyos. Purihin po natin ang ating Hesukristo. Dapat ang laman, mga kapatid, at ang Espiritu ay nagkakaisa. Amen? Dapat ang laman at ang Espiritu ay nagkakaisa. Hindi dapat po yan ay magkaiba. Amen? Na dapat kung anong ginugusto ng Espiritu, dapat yun din ang ginugusto ng laman. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Subalit mga kapatid sa ating Panginoong Hesus, bakit nga ba nahuhumaling sa laman?
Bakit nga ba nadadaig ng laman? Amen? Ang sabi nga po, ang salita po ng Diyos ay espiritu at buhay. Amen. Espiritu at buhay. Iniwan ng Diyos sa tao yung kanyang salita. At habang ginagawa ng tao ang salita ng Diyos, habang sinusunod ng tao ang salita ng Diyos, yung buhay na galing sa Diyos nananatili sa tao. Amen. Nananatiling taglay ng tao yung buhay na bigay ng Diyos habang yung salita ng Diyos ay sinusunod ng tao. Amen? Dahil ito yung salita na ito na galing sa Diyos ang patuloy nagbibigay ng buhay sa tao na galing sa Diyos. So, balit mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, naparito si Satanas, nagsalita din siya. Amen. Nagsalita si Satanas, kinausap niya yung tao. Nung kausapin ni Satanas yung tao, at pinaniwalaan at tinanggap ng tao at pinaniwalaan yung salita ni Satanas, na pwede kayong kumain ng bungang iyan. Amen. Nung yun ay tanggapin ng tao at paniwalaan at sinunod ng tao, mga kapatid, yung buhay na galing po sa Diyos na wala sa tao at ang pumasok sa tao ay ang buhay na galing kay Satanas. Salita. Amen. Habang yung salita ng Diyos ang sa nating tinatanggap sa buhay natin, ang salita, ang buhay na galing sa Diyos, mananatili sa atin. Kapag ang salita na ni Satanas ang tinanggap natin sa buhay po natin, pinaniwalaan at sinunod sa buhay natin, ang buhay meron galing kay Satanas at ang siya nang suma sa atin. Amen. Kaninong buhay galing ang buhay na taglay natin ngayon? Kanino galing? Sa Diyos, kasi salita ng Diyos ang pinakikinggan nyo. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Yesus. Malakas, malakas na papuri para sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayon po mga kapatid, sa ating Panginoong Yesus, nawala yung buhay na galing sa Diyos. Amen? Ang pumasok yung buhay na galing kay Satanas. Ngayon yung buhay na galing kay Satanas, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, ito po yung buhay na kung saan ay itinuturo sa atin ni Satanas na ang kailangan po natin hindi mabuhay sa espiritu, kundi mabuhay sa laman. Amen? At yung pamumuhay sa laman, yan yung pamumuhay na kung saan ay nakasentro na sa ating sarili. Amen? Nakasentro na iyan sa ating sarili, mga kapatid, na kung saan po wala na pong ibang mahalaga sa atin kundi ang mabuhay sa laman. Amen. At dahil tinuturuan tayo ni Satanas na ito ang mahalaga, ang mamuhay tayo ayon sa laman at hindi natin kailangan mabuhay ayon sa espiritu, kundi ayon sa laman, kaya tinuturo sa atin ni Satanas, kinakailangan ang ating pag-ukulan ng panahon ay yung makapagbibigay ng buhay sa laman. Sa ating laman. Nang yung buhay na ito, amen, ay huwag mawala to, manatiling buhay ang laman na ito. Kaya anong tinuturo ni Satanas sa atin? Ang tinuturo sa atin ni Satanas, kinakailangan mapuno ang buhay mong iyan ng mga bagay na magbibigay ng buhay para sa ating laman. Kaya gagawin ng tao, itinuturo ni Satanas, huwag kang paagrabyado. Amen? Kinakailangan huwag kang magkulang ng anumang mga bagay meron sa daigdig na ito para mabuhay. Amen. Ng mga bagay na pangangailangan ng ating laman. Kaya anong sabi ni Satanas? Kapag ang tao nagkunsaan, mga kapatid, ay
Inalipin na ng kasakiman sa daigdig na ito, sa mga bagay meron sa daigdig na to na inaakala po ng tao na kinakailangan niya para mabuhay po sa daigdig na to. Kapag ang tao po ay napuno na ng kasakiman ang puso, ang sabi po sa aklat ni Santiago, papatay ang tao kung kailangan makuha niya lang ang mga bagay na hindi kanya. Amen? Ang sabi po, papatay ang tao kung kinakailangan makuha niya lang ang mga bagay na hindi kanya. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Yan po ang inaatupag po natin. Amen? Makuha po ang lahat ng iyan para na kung saan mabuhay tayo sa daigdig na ito. Ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, nung kausap niya ang mga tao sa kanyang paligid, sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 8, talata 39, ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo ay ganito, sinasabi ninyo ang Diyos ang inyong Ama. Sabi niya, kung talaga ang Diyos ang inyong Ama, ang sabi ng Panginoong Hesus, iibigin ninyo ako. Pero pinagsisikapan ninyo akong patayin. Amen? Sabi ng Panginoong Hesus, kung talaga yung buhay meron taglay kayo ay galing sa Diyos, dapat iibigin nyo ako. Pero pinagsisikapan ninyo akong patayin. Dahil ang sabi niya, ang dyablo ang inyong ama. Amen? Yung salita, ang dyablo ang inyong ama, ibig sabihin, yung buhay meron kayo, hindi galing sa Diyos, kundi galing sa dyablo. Amen? Kasi kung ang buhay niyong taglay ay galing sa Diyos, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, iibigin ninyo ako. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaninong buhay mayroon tayong taglay? Kay Kristo. Yung buhay na galing kay Kristo, hindi pumapatay. Amen? Hindi pumapatay ng kanyang kapwa. Amen? Kaya ang taong nagtaglay ng buhay na galing sa Diyos, hindi mamamatay tao. Amen. Meron ba ditong mamamatay tao? Ayan. Ang sabi nga, ang napupuot sa kanyang kapwa ay mamamatay tao. Amen. Diba? Bakit napupuot sa kanyang kapwa? Kasi wala sa kanya ang buhay na galing sa Diyos, dahil ang buwan, sabi ni Kristo, kung kayo anak ng Diyos, iibigin ninyo ako. Amen. Kaya kapag ang tao alipin ng galit, kaninong buhay? Galing ang buhay niyang taglay. O alam mo na, sabi mo, sister, wag na wag kang magagalit. Amen? Diba sabi ni San Pablo sa isang bahagi ng sulat niya sa aklat ng Epeso, ang sabi niyo ni San Pablo, kung magalit kayo, iwasan yung kayo'y magkasala. Pawiin nyo agad yung galit na iyan sa puso nyo at huwag ninyo bigyan ng puwang ang dyablo. Amen? Kasi kapag hindi nyo inalis yung galit na yan sa puso nyo, yung buhay na galing sa Kanya ang mananatiling taglay ninyo. Amen. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para sa buhay at makapangyarihang Diyos. At ito ang nais ng ating Panginoong Jesus. Sa atin po ngayon, ang sabi nga po, ang nabubuhay sa Espiritu ay pinag-uukulan ang mga bagay espiritual. At ano yung mga bagay espiritual, mga kapatid? Ang bagay espiritual po, ang sabi po, hindi po yan mga bagay na kung saan mayroon dito sa daigdig po na ito. Kundi ang sabi po, ang salita ng Diyos ay buhay at espiritu. Kaya ang tao po na bubuhay sa espiritual, ang pinahalaga niya sa buhay niya lagi ay ang salita ng Diyos. Amen. Salita ng Diyos ang kanyang pinahalagahan. Hindi po ito madali. Tingnan niyo po. Tayo po mahabang panahon na pinananahanan ni Satanas.
Ewan ko lang kung aminado kayo dyan. Amen. Mahabang panahon tayong pinananahanan ng kasalanan. Amen. Sabi ni Pablo, habang ang kasalanan ang siyang nananahan sa akin. Pag sinabing nananahan sa iyo, si Satanas yun. Amen. Ibig sabihin yung buhay meron siya, yun ang buhay na taglay natin. Kaya sabi ni Pablo, hindi niya magawa yung kalooban ang mabuting nais ng Diyos kasi ang nananahan sa kanya, hindi yung buhay na galing sa Diyos. Amen. Ngayon po, dahil mahaba tayong pinanahanan niyan, talagang inilagay na ni Satanas sa puso't isipan po natin na ang kailangan talaga natin sa daigdig na to para mabuhay ay yung pangangailangan ng ating laman. Yan sabi niya sa Panginoong Jesucristo, nakita mo ba yung kayamanan ng mundo? Yan ang kailangan mo para mabuhay dito sa mundong ito. Amen? Ngayon po, nung dumating na sa atin, ang banal na Espiritu, yung buhay na galing sa ating Panginoong Jesucristo, na ang sino man nakipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo ay pinananahanan ng Diyos. Ang sabi sa Roma chapter 8 verse 11, ang sabi dito ay ang ganito ang sinasabi ni San Pablo, kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesucristo, ang Diyos ding iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Amen? Yung Espiritong taglay ni Kristo na hindi nawala sa Kanya dahil hindi siya nagkasala, kung yan din ang nananahan sa atin, ang sabi po, yan din ang magbibigay ng buhay sa atin tulad ng ating Panginoong Kristo kung paano siya muling nabuhay. Amen? Kinakailangan huwag yan mawala po sa atin. Subalit mga kapatid sa ating Panginoong Jesus, sinasabi ng Panginoong Kristo, nauunawaan ko yung kahinaan. Bakit po? Nasa dyan na sa atin yung Espiritu, pero alam po natin mga kapatid, hindi ganun kadaling gawin ang nais ng banal na Espiritu kasi umiiral pa rin sa atin ang ating laman. Amen? Kasi bakit? Sinanay tayo ni Satanas na kung saan pahalagahan ito. Amen. Pahalagahan ito kaya lahat ng ating ginagawa noon ay para dito na kung saan mga kapatid, ayaw na ayaw mo masaktan ito, ayaw na ayaw mo magkulang ito. Amen? Ayaw na ayaw natin magkulangan. Ngayon, ganun din ngayon sa panahon po nito, habang nasa atin ang banal na Espiritu, nahihirapan tayo na gawin yung kalooban ng Diyos kasi minsan nananaig pa rin yung gusto nito. Na ang nais ng ating Panginoong Jesucristo, ang sabi nga po dyan sa sulat ni Pablo sa Aklat ng Pilipos, Kabanata 2, Talata 13, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng pagnanasa na magawa ang kalooban po ng Diyos. Amen? Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng pagnanasa na magawa ang kalooban po ng Diyos. Ang taong nagnanasa na magawa ang kalooban ng Diyos ay iniingatan na huwag mawala sa kanya yung buhay na bigay ni Kristo. Amen? Iniingatan iyan ng taong may pagnanasang magawa ang kalooban ng ating Diyos. Ang ating Panginoong Jesucristo, nung siya po ay 40 araw at 40 gabing tinukso. Diba? Tinukso ang ating Panginoong Jesucristo. Pero makikita natin sa loob ng 40 araw at 40 gabi na siya po ay hindi kumakain. Nagutom ang ating Panginoong Jesucristo. Dumating yung manunukso at tinutukso siyang gawin mong tinapay ang batong ito. Sinasabi sa kanya, yan ang kailangan mo, yung kayamanan ng mundong ito para mabuhay ka sa daigdig na to. Basta sumamba ka lang sa akin, ang sabi po ng diablo sa ating Panginoong Kristo. Pero laging sinasabi po ng ating Panginoong Jesus, sa tuwing po may sasabihin sa kanya ang diablo, laging sinasabi ng Panginoong Jesus, nasusulat. Amen? Pag sinabing nasusulat, salita ng Diyos ang tinutukoy niya. Amen? Salita ng Diyos ang tinutukoy ng ating Panginoong Jesucristo na sa gitna nung kanyang nararanasan niyang matinding gutom nung sandali na yon, sa ating Panginoong Jesucristo, nangingibabaw pa rin sa kanya nung sandali na yan, yung pagnanasa sa salita ng Diyos. Amen? Bakit nangingibabaw pa rin sa kanya ang pagnanasa sa salita po ng Diyos? Kasi yun ang kanyang buhay na taglay. Amen?
Yung dadala sa laman meron ng ating Panginoong Kristo, yung nagdadala sa laman ng ating Panginoong Hesus sa kanyang katawan lupa, ang nagdadala ay yung buhay na galing sa Diyos. Amen? Yung buhay na galing po sa Diyos. Bakit po? Kasi hindi sa naalipin ng kasalanan, ang ating Panginoong Jesucristo hindi napasok ng kasalanan para imulat po sa Kanya na kinakailangan ang pahalagahan niya ay yung laman. Amen? Bagkos ang ating Panginoong Jesucristo na buhay sa nataglay, ang buhay na galing sa Diyos, na kung saan yung laman mayroon siya, ay laman na kung saan kinakailangan lang ihandog sa Diyos. Amen? Laman na kinakailangan magamit ng Espiritu para ang laman ay maging instrumento para magawa ang kalooban ng Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo nang sa ganon, yung buhay meron po galing sa Diyos hindi mawala sa Kanya. Amen. Pero sa ating ngayon hindi ganon kadali. Amen? Dahil nasanay tayo, amen, nasanay tayong mabuhay ayon sa laman bago po tayo natin tanggapin ang buhay na galing sa Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos at sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang ating Panginoon. Malakas na papuri po sa Diyos na buhay. Si San Pablo, nung tanggapin ni San Pablo ang ating Panginoong Hesukristo, yung buhay na yan na galing po sa ating Diyos, nung tanggapin po yan ni San Pablo, yung buhay na yan mga kapatid, ang pinahahalagahan ni San Pablo, hindi na yung kanyang laman. Hindi na yung kanyang laman ang kanyang pinahahalagahan, kundi yung laman mayroon si San Pablo, yung katawan mayroon si San Pablo, ay ginagamit niya na lang para masunod ang kalooban po ng Diyos, na yung laman na yan ay para bagang inihahandog niya na lang sa Diyos para na kung saan ang Diyos ay mabigyan ng kaluwalhatian sa pamamagitan ng paggamit sa laman na yan para magawa ang mabuting nais ng Diyos. Amen? Kaya para kay San Pablo, ang sabi po dito sa Aklat ng Gawa, kabanata po ay 20, may ipinapahayag si San Pablo dito, na ang sabi ni San Pablo, subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, maganap ko lamang ang tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus, ang ipahayag ang mabuting balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Ang sabi po dito sa talata 13, ngunit sumagot siya, ano't nananangis kayo, huwag ninyong sirain ang loob ko, sapagkat handa akong pagapos at mamatay sa Jerusalem kung kailangan, dahil sa pangalan ni Hesukristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Malakas na papuri sa Diyos. Ito po yung sinasabi ni San Pablo. Si San Pablo po ay inuutusan ng Diyos na pumunta sa isang lugar para ipangaral ang mabuting balita. Pero sa pagpunta niya roon, ang naghihintay sa kanya, kamatayan. Amen? Kamatayan. Pero para kay San Pablo, handa niyang ialay yung laman na ito. Amen? Handa siyang mamatay. Ialay ang laman na ito para lang masunod ang kalooban ng Diyos, ng ang buhay na galing sa Diyos na kanyang pinahahalagahan sa pamamagitan ng pagsunod sa salita ng Diyos ay huwag mawala sa Kanya. Amen. Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang sabi diyan, yan yung pananampalataya na kinakailangan maging matatag tayo sa ating pananampalataya, maging matatag tayo sa buhay na ito habang taglay natin ang buhay na ito na galing sa Diyos, habang tayo naririto sa daigdig na ito, dadaan sa pag-uusig po iyan. Amen? Pag-uusig, paghihirap, lahat gagawin ni Satanas para mawala po sa atin yan. Kaya ang sabi po diyan, kinakailangan maingatan natin ang buhay na iyan. At ang tanging pag-iingat sa buhay na iyan ay walang iba, kundi ang katawan na yan, italaga mo lang para magawa ang kalooban ng Diyos.
Hindi para sundin ang gusto ng lamang iyan, kundi hayaan mong gamitin iyan ng banal na Espiritu o ng buhay na binigay sa iyo ng Diyos, yung katawang iyan, para maluwalhati ang pangalan ng Diyos. Purihin natin ang ating Jesucristo na ang sabi nga sa sulat ni Pablo sa unang Korinto, ang sabi niya, hindi nyo ba alam na ang inyong katawan, hindi talaga inyo iyan, kundi sa Diyos iyan. Binili niya iyan ng malaking halaga, kaya gamitin ninyo iyan para maluwalhati ang Diyos. Amen? Tahanan iyan ng Espiritu. Ang Espiritu na ang siyang buhay na galing sa ating Panginoong Jesucristo. Paano po mananatili, paano natin makakamtan yung buhay na yan na galing sa Diyos? Sinong gusto magkaroon ng buhay na galing sa Diyos? Taas nga ang kamay. Meron na ba kayo niyan? Meron na? Ang sabi po dito sa Ebanghelyo ni San Lucas, kabanata po ay 10 at talata po ay 20. Babasahin ko po ito sa inyo. Ang sabi rito, may iskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, ng buong lakas at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Sabi ng Panginoong Jesus, tama ang sagot mo, wika ng Panginoong Jesus. Gawin mo iyan at mabubuhay ka. Ang sabi po ng eskriba nito o ng pariseyong ito, ng isang eskribang lumapit sa Panginoong Jesus, anong dapat kong gawin para magkamit ng buhay na walang hanggan? Amen? Ang sabi ng Panginoon, ano pa nababasa mo sa kautusan? Sabi niya, ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat at ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Sabi ng Panginoong Jesus, tama iyan. Gawin mo iyan at mabubuhay ka. Ano sabi ng Panginoong Jesus? Gawin mo iyan at makakamtan mo at mapapasa iyo ang buhay na galing sa Diyos. Ang pag-ibig ay buhay. Narinig niyo po? Ang pag-ibig ay buhay. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Kaya kapag ikaw ay umiibig, ang buhay na galing sa Diyos, taglay mong, siya mong taglay na buhay. Amen? Naranasan nyo na ba minsan hindi kayo makahinga? Sumisikip yung dibdib nyo, hindi kayo makahinga. Bakit? Kapag nagmamahal ka at umiibig, luluwag ang dibdib mo. Amen? Pag nagmamahal ka o pag umiibig ka, luluwag ang dibdib mo. Totoo po yan, mga kapatid. Di po ba? Pero minsan, yung buhay na yan, nakaloob sa atin ng Diyos. Na sabi po, kapag ginawa mo yung utos na yan, yung salita na yan, na umibig ka sa Diyos at umibig ka sa iyong kapwa, yung buhay na galing sa Diyos ay sumasayo. Amen? Pero kapag ikaw nagagalit, sisikip dibdib mo, mawawala yung buhay na yan sa'yo. Amen? Pinapatay natin ang sangitan ng galit, sa pamamagitan minsan ng sama ng loob, hinanakit, pinapatay natin yung buhay na yan sa puso po natin. Amen? Kaya ang tao minsan, di ba, kapag inagawa ng mga bagay, mayroon sa daigdig na to, na kailangan niya mabuhay para mabuhay yung kanyang laman, di po ba nagagalit po tayo? Amen? Pero ang sabi ng Panginoong Jesucristo, tingnan niyo po, ang Panginoon saktan ng mga tao, hindi siya nagagalit. Kasi bakit? Yung laman meron siya ay laman na kung saan para lang ialay sa Diyos sa mitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos.
Amen? Dahil wala doon sa laman ang tunay na kanyang buhay. Amen? Ang buhay na taglay niya, hindi ang laman ang nagbibigay, kundi ang Espiritu na galing sa Diyos, ang buhay na galing sa Diyos, ang nagbibigay ng buhay doon sa kanyang laman upang ang laman na yan ay magamit para sa kaluwalhatian ng Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung sabi po dyan, ang pag-ibig ay buhay. At yan ang buhay na galing sa Diyos. At ang sabi po, magpakatatag tayo. Amen? Pag sinabing magpakatatag, yung buhay na yan na galing sa Diyos, yung pag-ibig, amen, na siyang buhay na galing sa Diyos, ingatan mong na huwag madaig ng galit. Naintindihan niyo po? Ingatan nyo na wag iyan madaig ng galit. Amen? Kasi kapag napalitan iyan ng galit, kung paano pinapasok ni Eva at Adan ang buhay na galing sa demonyo, ganon papasukin muli ng demonyo ang katawang iyan. Amen? Para pagharian at gamitin sa kasamaan. Kaya ang sabi ni San Pablo, huwag niyo siyang bigyan ng pagkakataon. Alisin niyo agad ang galit at paghariin ang buhay ng pag-ibig na galing sa Diyos sa puso ng bawat isa po sa atin. Nang sa ganon, mga kapatid, ang buhay na yan na siyang magdadala sa atin pagdating ng panahon sa piling ng Panginoong Hesukristo ay huwag mawala sa atin. Amen. Ang sabi ni Haring Solomon, yung ating katawan, alabok, babalik sa alabok. Pero yung buhay na galing sa Diyos, babalik iyan sa Diyos. Na ang sabi ni San Pablo, yung buhay na galing sa Diyos ay lilipat lang sa panibagong katawan, katawan panlangit. Katawan panlangit. Amen? Mabubulok ito, lilipat yung buhay meron ka sa panibagong katawan, katawan panlangit na kung saan makakasama ng Diyos. Kung hindi yan ang buhay na taglay mo, lilipat iyan kapag namatay at nabulok yung katawang ito, lilipat iyan sa panibagong katawang pang-impyerno. Amen. Kasi yung buhay meron ka, hindi galing sa Diyos. Amen. Anong gusto nyo? Katawang pa-impyerno, katawang panlangit. Katawan panglangit. Kaya sabi, magpakatatag kayo na ang pag-ibig mayroon sa puso natin na siyang buhay na galing sa Diyos, huwag madaig ng galit. Amen. Sa mundong ito. Amen. Ang Panginoong Yesus pinahirapan ng gusto, ipinako, hinagupit, ano ang tukso dyan na ating ginugunita nitong mahal na araw. Ang tukso diyan, si Kristo ay tinutukso ni Satanas magalit sa mga taong sinasabi niyang mahal niya. Sino nagpapasakit kay Kristo? Sinong humahampas sa Kanya? Sinong sumasampal sa Kanya? Sino ang nagpako sa Kanya sa krus? Taong mahal niya. Amen. Na ginamit ni Satanas, pahirapan ang Penso Kristo para yung taong mahal niya ay mapalitan ng galit sa puso niya. Pero hindi nagalit ang Panginoong Hesus. Ang tanging dalangin ng Penso Kristo, Ama, patawarin mo sila. Ang salitang patawarin, Ama, mahalin mo sila. Amen. Mahalin mo sila. Yun ang pag-ibig, ang buhay meron si Kristong hindi namatay sa puso niya. At yan ang inilagay niya sa puso mo. Sabihin mo sa kanya, sister, taglay mo ang buhay na galing sa Diyos. Kung taglay mo iyan, paano iyan mararamdaman na taglay mo? Magmahal. Magmahal ka. Amen?
kahit agawan ka, magmahal ka. Diba? Sabi ko, tinitingnan ko kayo, yung ngiti nyo parang hilaw. Dahil kinakailangan magpakatatag tayo. Huwag yan mawala sa bawat isa po sa atin. Kaya yan ang Panginoong Hesus, hindi niya hinayaan mawala iyan sa Kanya. At yung buhay na yan, ibinigay niya sa bawat isa sa atin. Tumayo po tayong lahat. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, maraming salamat po sa buhay na kalumo po sa amin, Panginoong Jesucristo. Buhay na hindi namin pinaghirapan, bagkus ibinigay mo sa amin, Ama, sa pamamagitan ng bugtong mong anak na si Jesucristo na nagtagumpay sa daigdig na ito, nakipaglaban sa kasalanan upang ang buhay na mayroon ka, Ama, na dati nawala sa tao, ay muling maibalik sa amin. Buhay na kung saan dakilang Diyos ay pinaghaharian ng pag-ibig na nanggagaling po sa iyo. At dalangin namin, dakilang El Shaddai, manatili sa amin ang buhay na ito. Ang buhay ng pag-ibig na nagmumula sa iyo. Sa gitna ng bawat hamon at paghihirap, sa kabila ng aming pagkukulang, katapatan mo, O Diyos, sa aming lahat. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili, walang hanggan ang alay mo, pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y naawit ng walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo Panginoon, ikaw ang kagapay. Kabutihan mo sa'kin inadmula. Panginoon, ikaw lang ang kailangan. Magpakailanman sa'yo ako'y mananahan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili, walang hanggan ang alay mo, pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit ng walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo ay mamalangin sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalangin
kaligayahan na hindi mabigay ng mundo. Kaligayahan na hanap ng ating laman. Subalit ang tunay na kaligayahan ay nasumpungan sa dakilang pag-ibig ni Kristo nung siya'y ipinako sa krus para sa atin. Ang sabi ni San Pablo, sa mabuhay at sa mamatay, nais kong maparangalan si Kristo. Maging sa kamatayan ni Kristo, nais ni San Pablo maging katulad. Anong nais niyang at minimiti ni Pablo sa kanyang buhay? Kung paanong inialay ni Kristo ang kanyang katawan bilang isang handog na kalugod-lugod sa Diyos. Sabi ni Pablo, maging sa kamatayan, nais siyang matulad kay Kristo. Kung paano inialay, inihandog ni Kristo ang kanyang buhay bilang isang handog na kalugod-lugod sa Diyos, nais ni Pablo ang kanyang katawan ay magiging handog din na kalugod-lugod sa Diyos. Mamatay siya na ang kanyang katawan ay magiging handog na kalugod-lugod para sa ating Diyos. Ama naming nasa langit, salamat po sa buhay na binigay mo po sa amin. Sa buhay na mula sa iyo, na tunay dakilang Diyos, nagbibigay sa amin ng tunay na kagalakan. Dalangin namin, dakilang Ama, tulungan mo kami sa mga suliranin mayroon sa daigdig po na ito. Tulungan mo kami, dakilang Diyos, na maging matatag ang aming pananampalataya upang ang buhay na kaloob mo sa amin ay hindi po mawala, may paglaban namin, O Diyos, at mapagtagumpayan namin ang mga kasalanan na umiiral sa mundong ito na siyang sisira ng buhay na bigay mo po sa amin. Tulungan mo kami, Panginoong Hesus, kung paano man napagtagumpayan ang mga suliranin sa daigdig na ito, ang mga tukso sa daigdig po na ito na magbubulit sa amin sa kasalanan upang alisin sa amin ang buhay na galing sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoong Hesus, na ito'y mapagtagumpayan namin. Bigyan mo kami ng lakas, Panginoong Jesucristo, tulad ng lakas mo, Panginoong Hesus, upang mapagtagumpayan din namin ang lahat ng suliranin at tukso mayroon sa mundo pong ito. Balutin mo kami ng banal mong dugo, Panginoong Jesucristo. Punuin ang puso namin ng pag-ibig mayroon ka, Panginoong Hesus, nang hindi magkaroon ng puwang ang anumang galit, hinanakit, puot, O Diyos, sa puso po namin. Bagkus tanging pag-ibig mo ang siyang patuloy, O Diyos, na pumuno sa puso po namin, na ang lahat ng mabuting nais mo, O Diyos, na dapat namin gawin ayon sa iyong kalooban, magawa namin, O Diyos, araw-araw, O Diyos, para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Panginoong Hesus, kung paano mo napagtiisan ang mga taong nagpasakit sa iyo, bigyan mo kami ng lakas na magawa namin iyan, Panginoong Jesucristo. Kung paano mo, Panginoong Jesucristo, napatawad ang mga taong nagpahirap sa iyo, bigyan mo rin kami ng lakas na magawa namin iyan, Panginoong Jesucristo. Ng Panginoong Jesus, huwag magkaroon ng puwang sa buhay namin ang dyablo, kundi manatili sa amin ang buhay na ito, Diyos, na nakaugnay sa iyo, Panginoong Jesucristo. Salamat, dakilang Diyos namin na sa langit. Kami dumadalangin, Panginoong Jesus, kung hinayaan mo na ang kamay mo maipako sa krus para kami magkaroon ng ugnayan sa iyo, dalangin namin ang kamay na yan ang manatiling may hawak ng buhay namin, Panginoong Jesus. Manatiling siyang may hawak ng buhay ng bawat isa habang sila naririto sa Hong Kong, Panginoong Jesus. Huwag mo silang bitawan, Panginoong Jesus. Ilayo mo sila sa masama. Ilayo mo sila sa kapahamakan, Panginoong Jesucristo.
at patuloy ang madalhin ang bawat isa sa amin sa isang landas na matuwid, Panginoong Jesucristo, na hindi na kami, O Diyos, lalakad sa kadiliman, kundi patuloy kami lumakad sa iyong liwanag at ang buhay meron kami ay magsilbi ding liwanag sa mga taong nadirimlan, Panginoong Jesucristo. Dakilang Ama, kung paano mo iniunat ang iyong kamay para abutin ang bawat isa sa amin at ipadama sa amin, O Diyos, ang iyong pagmamahal. Gamitin mo rin ang aming mga kamay, Panginoong Jesucristo, para patuloy maipadama ang pagmamahal mo, Panginoong Jesucristo, sa sino paman sa aming kapwa, Panginoong Jesus. Salamat, Ama naming nasa langit. Hinihiling ko, dakilang Diyos, patuloy mo ang bawat isa sa amin habang naririto sa bansa ng Hong Kong, Diyos. Biyayaan ng magandang kalusugan, kalakasan, Panginoong Jesucristo. Anumang karamdamang taglay, ipagkalubong kagalingan, dakilang Diyos naming nasa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesus. Pagpalain mo sila ng lahat ng mabubuting bagay na kanilang kailangan araw-araw, maging ang kanilang mga mahal sa buhay. Pagpalain mo, Ama, punuin ang mabubuting bagay araw-araw na kanilang kailangan, maging ang mga among kanilang pinaglilingkuran. Pagpalain mo, dakilang Diyos naming nasa langit. Maghari, Ama, sa bawat tahanan na kanilang kinaroroonan, O Diyos, dito sa Hong Kong, ang pag-ibig o ang buhay na nanggagaling sa iyo, Ama, sa ngalan ni Jesus. Hallelujah. Taas natin ang lahat ng mga bagay na nais natin taas sa ating Panginoong Jesus. Dakilang Ama, narito ang kahilingan ng bawat isa. Kung paano mo ibinigay sa amin ang bugtong mong anak na si Jesucristo para kamta namin ang buhay na nanggagaling sa iyo. Ama, dinggin mo ang dalangin ng bawat isa ngayon. Buhat sa kayamanan mo hindi nauubos, sa ngalan ng Panginoong Hesus, ipagkalubong katugunan sa lahat ng kanilang kahilingan. Salamat, dakilang El Shaddai, balik namin sa iyong lahat ng kapurihan, sa lahat ng kabutihang itong ginagawa mo sa amin, patuloy gagawin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan, pasalamatan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos ng lahat, salamat sa Kanyang linang, salamat ibinigay niya si Jesus Cristo. Salamat sa Diyos ng lahat, salamat sa Kanyang linang, salamat ibinigay niya si Jesus Cristo. At ngayon, ang mahinay na lakas, ang lupa ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. At ngayon, ang mahinay na lakas, ang lupa ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. Manatili po tayong nakatayo at ating dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makakapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog ka't tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitan. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusok pagsapit ng araw.
Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasida sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggala at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratan, kahit anong uri mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay, kahit saang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka at silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leyon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila ay kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ko ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot, ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. God bless us all. See you next Tuesday. See you tomorrow.